Samantala, ano nga ba ang pinagkaiba ng contract to sell at contract of sale ng ari-arian? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Pumasok sa isang kontrata si Benny kung saan mapapasa kanya daw ang titulo ng condominium unit matapos niya mabayaran ng kabuuang halaga nito. Nagkaroon daw ng matinding away sa pagitan ni Benny at ng kanyang asawa kung kaya't mahigit 6 na buwan siyang hindi nakabayad sa monthly amortization niya. Nagulat na lamang daw siya ng pilit daw kinakansela ng seller ang kanilang usapan at balak na lamang ibenta ang condominium unit sa iba. Maaari daw bang gawin ng seller ito gayong may kasulatan sila na ang property ay sa kanya na nga ibinenta? Sinasabi daw kasi ng seller na ang kontrata nila ay contract to sell lamang gayong ang alam niya ay sa kanya na nga ibinenta ang condominium. Benny, sa kaparehong 2009 case ng Nabus versus Pacson, maaaring magbigay liwanag sa iyo na ang iyong pinasok na kontrata ay isang contract to sell at hindi isang contract of sale. Ang contract of sale sa ilalim ng Article 1458 ng Civil Code ay nagsasaad na ang contract of sale ay isang kontrata kung saan ang isa sa mga partido nito ay inoobliga ang kanyang sarili na ilipat ang pag-aari niya sa isang bagay sa isang partido na nagbayad ng napagkasundo ang halaga. Ang bentahan ay isang tinatawag na consensual contract dahil ito ay nabubuo sa pamamagitan ng kasunduan lamang ng dalawang partido. Ano-ano nga ba ang elements ng isang bentahan o sale? Una, consent o kasunduan ng dalawang partido sa paglilipat ng pag-aari sa isa kapalit ng napagkasundo ang halaga. Ikalawa, natutukoy na bagay ng kasunduan at ang tukoy na halaga nito. Sa ilalim ng ganitong definisyon, ang isang contract to sell ay hindi maaaring ituring na contract of sale dahil ang unang essential element nito ay wala sa isang contract to sell. Inirereserba kasi ng seller ang paglilipat ng titulo o pag-aari ng isang bagay sa bumibili hanggat hindi natutupad ang isa sa mga mahalagang kondisyon na ito na ipagpalagay nating ang kabuuang halaga ng presyo ng property. Sa kasunduang ito, pumapayag ang seller na obligahin ang sariling ilipat ang titulo niya o pag-aari ng property kung mababayaran lamang ang kabuuang halaga na napagkasundo ang presyo. Kung hindi, ang ownership ng isang property, kagaya nga ng condominium unit, ay maaaring manatiling nakarehistro sa pangalan ng seller at maibenta ito sa iba kapag pumalya ang buyer ng pagbabayad para sa kabuuang halaga nito. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang po sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.